COVID-19, marahil ay sawang-sawa ng bawat isa sa atin na marinig ang mga katagang iyan. Maparadyo, telebisyon, dyaryo, sa internet, maging sa palengke o tindahan ay yan ang laman ng usapan ng mga tao. Ang buong mundo ay umaharap ngayon sa di maaninag na kalaban. Ang ibang bansa ay nagtagumpay sa pagpigil ng tuluyang pagkalat ng sakit. Ang iba'y patuloy na ginagawa ang lahat upang ito'y sugpuin, habang ang ilang mga bansa naman ay tila hindi sapat at epektibo ang ginagawang aksyon. Kabilang sa mga bansang ito ang Pilipinas. Magandang umaga sa ating lahat, ngunit di hamak mas maganda saan ang ating umaga kung walang sakit na nagdudulot ng takot at mangamba sa atin. Enero nang maitala ang unang kaso ng COVID sa ating bansa. Ito'y isang Chinese na babae na dumating sa Pilipinas noong ika-21. Galing ang nasabing babae sa Wuhan, China na kung saan itinuturing na epicenter ng COVID-19 sa buong mundo. Dito rin paniniwala ang nagmula ang sakit. Sa kabila ng banta ng pagkalat ng sakit dito sa Pilipinas galing China, ay giniit ng palasyo na hindi pagbabawalang bumiyahe ang mga Chinese papunta sa ating bansa. Ang dahilan ng palasyo ay makakasama raw ito sa relasyong pandiplomatiko ng ating bansa. Ang kawalan ng aksyon ng gobyerno ay nagresulta sa paglapag ng hiwa-hiwalay na 3 Chinese national na nagpositibo sa naturang sakit at kalaunin nagresulta sa kauna-unahang local transmission na kung saan nahawaan ang mag-asawang taga-Cainta Rizal. Ika-12 ng Marso, nakapagtala ng 142 kaso ang Pilipinas. Sa araw ring ito, idineklara ng Pangulo na sa ilalim sa Enhanced Community Quarantine ang buong isla ng Luzon. Ilang araw bago ito, dito lamang nagdeklara na walang maaring pumasok at bumiyahe mula sa ibang bansa. Kung naging mas maaga lamang ang pagdedeklara nito ay di hamak na mas kaunti ang naging kaso ng COVID sa ating bansa at mas nakontrol natin ang pagkalat nito. Ang lockdown ay nagtagal hanggang ika-30 ng Abril. Sa panahong ito ay pinagbawal ang pagbiyahe sa mga karatig bayan at isang tao lamang kada bahay ang maaaring lumabas. Sa panahon ding ito, ay marami sa ating kababayan ang humihiling ng mass testing o malawakang pagtest upang hindi natin kailangang mga pa at mas epektibong malabanan ang sakit. Sa paraan kasing ito, matutukoy natin ang mga individual na mayroong COVID at mahihiwalay upang hindi na makahawa pa. Ito rin ang mungkahi ng World Health Organization sa mga bansa. Sa kabila ng daing ng mga tao at mungkahi ng WHO, ay hindi ito na isakatuparan ng pamahalaan. Limitado lamang ang ginagawa nilang pag-test at kulang ang mga testing kits na gagamitin. May issue rin tungkol sa limitadong testing kits ng ating bansa. Sa pareho ring buwan, ang ilang opisyal ng gobyerno ay di umano ay mga VIP pagdating sa pagtest ng COVID-19. Sila raw at kanilang mga pamilya ay tinest sa kabila ng kakulangan ng mga test kits, habang ang mga frontline workers, lalong-lalo na ang mga health workers na pawang nakakasalamuha ang mga may COVID ay hindi man lang sumailalim sa testing. Ang ilan sa mga opisyales ay 2 o 3 beses pa umanong nagpa-test. Isang kadahilanan din kung bakit ang aksyon ng pamahalaan ay di gaanong epektibo ay dahil ang mga membro ng IATF na sa halip ng mga doktor o epidemiologist ay pawang mga dati o kasalukuyang general, na kung saan walang karanasan sa anumang aspeto ng may kinalaman sa pandemya at kalusugang pampubliko. Ang resulta ay naging pagiging otoritarian ng aksyon ng gobyerno. Aabutin ako ng ilang oras kung aking babanggitin ang mga kakulangan ng pamahalaan panlokal man o pangnasyonal sa kanilang naging tugon sa pandemya. Sa kabila nito ay marami pa rin sumusuporta sa kanila kahit lantaran ang kanilang pananamantala sa ating kababayan at ang kanilang mga kakulangan. Ani ng iba, ang pagsuporta raw sa gobyerno ay isang anyo ng patriotismo. Ngunit ang tunay na kahulugan ng pagpamakabayan ay ang pagsusuporta sa ating bansa at hindi ang mapang-abusong opisyales.